Dagsana sa ilang bus terminal ang mga pasaherong pauwi na po sa mga probinsya para doon magpasko. Kaya naman kamustahin na po natin ang sitwasyon dyan sa Cubao sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Yes, Connie, tuloy-tuloy na nga ang pagdating ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Tulad dito sa Cubao ay walang patid yung dating ng mga pasahero simula kaninang umaga. At ito yung mga papunta naman ng norte sa Zambales, Rafi, at saka sa Baguio. Maaliwalas naman sa bus station at may mga pila para sa mga bibili ng ticket kahit advance booking ay pwedeng gawin dito. Ang ilan sa mga nakausap natin pauwi ng Zambales para doon na magdiwang ng Pasko na long weekend. Sana all dahil holiday ang December 25. At 26 po yan na Lunes at Martes. Pamilya Connie ang umuwi at inaasahan ng Department of Transportation na sa December 22, Biyernes hanggang December 24 ang pinakadagsa ng mga pasahero. Kahapon sa PTEX, kung saan nandun tayo kahapon, ay nakapagtala ito ng 116,000 na mga pasahero na at inaasahan 2.6 million na mga pasahero ang gagamit ng PTEX mula December 15 hanggang January 3. Samantala, yung LTFRB ay magpapalabas naman ng mga special permit. Yan ay para masiguro na maraming masasakyan yung ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan at magagamit ito na mga bus station simula December 15 hanggang January 14, 2024. Connie? Yes, Joseph, speaking of pagre-release ng mga special permits, sinasabi kasi ng LTFRB na meron na daw silang mga booth na itatalaga sa mga bus station just in case kakailanganin yung extra ng ilang mga bus services po ng ating mga kababayan. Meron na ba tayong mga namamataan na nagbibigay niyan? Yung sa mga special permit, Connie, kung halimbawa bus company ka at inaasahan mo na mataas yung volume, hihingi ka yung bus company doon sa LTFRB at meron kang kumbaga naka-standby na mga bus units. Pero so far, inihintay pa natin yung bilang noong mga special permits na ipapalabas ng LTFRB. Usually, humihingi yung mga natitrigger yan pag mga December 22 na, 23, 24, kung kailan doon na talaga yung naiipon yung mga pasahero sa mga bus station. But so far, ito wala pa masyado, pero yung pinakabulto towards the weekend, dyan nakihingi ng karagdagan. But anyway, naka-standby na yung mga special permits. Ayan. Kasi noong November, ganun din yung ginawa nila. So alam naman ng ahensya na pag may mga ganitong special needs, handa na para wala ng aberya. Ang sinasabi kasi nila, Joseph, may mga booths silang nakaantabay on the spot. Kailangan na, kung kakailanganin daw magbigay nitong special permit. Pero baka tama ka, baka nga sa A24, yung talagang bulto, sila dyan ay magkakaroon ng mga sinasabing standby na magbibigay ng on the spot special permit. Pero ito ngayon, na nakikita natin, Joseph, sa ating mga pasahero dyan, nag-a-avail din ba sila ng mga sinasabing cargo na hindi na nila bibit-bitin pa dyan sa mga bus, yung sobrang dadami nilang mga kargamento, Yun yung pinapa-advise ng LTFRB din sa ating mga kababayan. Nakita ba natin kung may mga sumunod o talagang marami pa rin sila mga bit-bit? Alam mo na ang Pinoy, pag nagbiyahe, halos buong barangay yata yung kasama, especially pagka Pasko at saka Bagong Taon. Yung mga nakita natin dito, isa lang babiyahe pero ang dala niya mga bagahe, mga 6, 8, syempre kasama na dyan yung mga pasalubong. At kung magtatagal ka doon, syempre yung mga damit mo daw, mga OOTD mo, syempre kasama na dyan. Pero para doon sa iba na may gustong i-advance, itong particular bus station, meron silang drop and go na cargo service. Yes. So kung halimbawa gusto mo ng, kumbaga parang balikbayan box, kung gusto mo nang unahin ngayon na ipadala yan, tapos sumunod ka na lang ng 23, 24, yung particular bus station na to ay may ganong serbisyo. Pero mostly yung mga kababayan natin, kaya bus yung sinasakyan mas kaya nilang magdala ng marami kaysa mga kumbaga airline. Sa damit sa bigat. Kaya pag sa airline yan, nako, tatagain ka na sa excess baggage. So yung iba, kung kaya magbus, magbus. At saka paalala rin, bawal mag-transport ng mga paputok. Ayan. Maraming salamat, Joseph Morong, sa iyong update sa amin.